Hello mga ka-faith! Kamusta po kayo? Gusto nyo bang ang araw nyo ay gumanda at ang buhay nyo ay sumaya? Kapatid, sa bawat paggising sa umaga, ang Diyos ang laging una, kaya gaano mang ka-bad or good ang araw mo, pag si Jesus ay ating kasama, siguradong magiging okay ka. Kaya tara, samahan niyo po ako, mag-devotion muna tayo. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. At pag-ibig sa akin mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw. Sa'yo ko lamang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan, hindi mo ko iiwan magpakailanman. Sa piling mo'y may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lamang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan, hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay may kahulugan, sa piling mo'y may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lamang matatagpuan,
purihin ng Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Umagang kay ganda po, Nax family and friends, good afternoon or good evening sa mga ka-faith natin, saan mang lugar o bansa kayo naroroon. Hello po sa inyong lahat. Ang ating pong topic for this day is about torchbearer women in the New Testament pa rin po. At ang ating character sa araw na ito, the first deaconess in the Bible, Phoebe. Mula sa Romans chapter 16 verse 1 to 2, ito po ay mula sa NIV version at ganito po ang sinasabi. I commend to you our sister Phoebe, a deacon of the church in Cenchrea. I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of his people and to give her any help she may need from you. For she has been the benefactor of many people, including me. Amen. Sa Tagalog, ganito po ang sabi, itinatagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si Phoebe, na isang tagapaglingkod ng iglesia sa Cenchrea. Tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon, gaya ng nararapat nating gawin bilang magkakapatid. Tulungan ninyo siya sa anumang pangangailangan niya sapagkat marami siyang natulungan at ako'y isa sa mga iyon. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Mga kapatid, sa sulat ni Apostol Pablo sa Romans chapter 16, matutunghayan po natin ang kanyang personal greetings para sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Kung babasahin po natin itong Romans 16, mababasa natin sa buong chapter nito ay para bang roll call ng mga list of names ng mga nakasama niyang kapatid. At ang bawat isang pangalan ay meron siyang sinasabing katangian. Pero ang pinakauna sa pangalan na kanyang nabanggit ay walang iba kung hindi si Phoebe, at ang description na sinabi ni Pablo tungkol sa kanya ay mas mahaba kumpara sa iba pang pangalang nabanggit. Ano bang something special kay Phoebe? Bakit siya ang kauna-unahang nabanggit ni Pablo? By the way, ang pangalan po ng aking nanay ay Phoebe. Ayon sa description ni Pablo, si Phoebe ay taga Cenchrea at siya ay itinagubilin nito sa mga kapatid na taga Roma. At para ikumendo o itagubili ng isang kapatid sa isa pang kapatid sa pananampalataya, ay marahil mayroong significant role in the life of the church ng mga taga Cenchrea. Hindi siya basta-basta lang, maaaring siya ay kilala at may katungkulan sa lugar na kanyang pinanggalingan. At dahil si Phoebe ay pinagkatiwalaan ni Pablo na maging letter bearer niya para sa mga kapatid na taga-Roma. Tinawag siya ni Pablo na tagapaglingkod ng iglesia. Sa ibang salin sa iglesia, a servant of God. Sa iba pang salin, ang tawag sa kanya ay deacon. Sabi niya, Paul calls her a deacon. The Greek word for the word deacon is diakonos, na ang ibig sabihin ay servant or minister. Si Phoebe ang unang tinawag na deacon or deaconess sa Bible. Nang pinuri ni Pablo si Phoebe sa mga taga-Roma, pinili niyang ipaalam o i-highlight ang kanyang particular na tungkulin bilang isang leader ng mga kapatirang Kristiyano sa lugar ng Cenchrea. Phoebe, a deacon, is a leader at nais ni Pablo na malaman ito ng mga taga-Roma. Marahil ang pagsabi sa kanila ng kanyang kredensyal sa pamumuno ay makatutulong para mas pakinggan siya na ituring ng may paggalang habang binabasa niya ang liham na pinadala ni Pablo para sa kanila, lalo na nga siya ay isa pang babae. Sinabi rin ni Pablo sa ating teksto na tulungan ninyo siya sa anumang pangangailangan sapagkat marami siyang natulungan, pati na rin ako. Phoebe has been the benefactor of many people. Paul refers to Phoebe as a benefactor. Ibig sabihin, mayroon siyang means para makatulong sa iba. Phoebe was a woman of some means who was generous with her support to others. Marahil isa siyang mayamang businesswoman o maaaring isa rin siyang medical practitioner, a nurse na tumutulong sa iba. Hindi malinaw talaga kung ano ang kanyang work. Pero ang sigurado, siya ay isang babaeng leader ng simbahan na may kakayahang tumulong sa mga pangangailangan ng kapatiran sa iglesia.
At isa na nga sa kanyang natulungan ay walang iba kung hindi si Pablo. There is something special kay Pevi, kaya ganun na lang siya ikinumend o pinagtagubili ni Pablo sa kanila. Ang social status niya bilang benefactor ay patotoo ng kanyang mabuting karakter bilang isang Kristiyano. Kaya para kay Pablo, the Roman Church should heartily welcome this generous, committed, and sacrificial woman in their community. Amen. Si Pevi ay nagpakita ng katangiang dapat taglayin ng isang Kristiyanong torch-bearer of faith, generous, committed, and sacrificial servant of the Lord. Alam niyo po bang ang Greek meaning ng pangalang Pevi? Ang ibig sabihin nito ay bright and radiant, shining, nagliliwanag. Gaya ni Pevi, the first called deaconess, mga kapatid, nawa sa ating paglilingkod ay mag-shine at patuloy na magliwanag tayo as we become torch-bearer of faith sa ating community, sa ating church, at sa ating family. Amen. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo, kapatid. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan aming Panginoon sa iyong kabutihan sa amin. Sa panibagong umaga, taglay ang buhay at kalakasan, magdamag na iningatan mo kami, Panginoon. At ngayon, panibagong pagpapala ng buhay ng araw ang ibinigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat sa bawat paggising nararanasan po namin ang pagpapala at pag-iingat niyo. Lalo higit, salamat, Panginoon, sa mensahe ng iyong mga salita, sa mensahe ng buhay ni Pevi, Panginoon, ang inyong lingkod, Panginoon, na nagpakita ng mabuting ehemplo ng pagiging torch-bearer of faith, Panginoon. Kagaya niya, tulungan mo kaming maging generous, maging committed, maging faithful sa aming paglilingkod po sa iyo at sa iyong iglesia. Maraming salamat, Panginoon, sa paalala ng kanyang buhay na patuloy na nagiging inspirasyon sa patuloy po naming paglilingkod sa iyo. Dalangin ko po sa araw na ito ang inyong pag-iingat sa bawat isa, sa mga kapatid na kasama kong dumudulog sa panalangin, anuman po ang panalangin ng kanilang puso, anuman ang kanilang karaingan, kagalingan, provision, guidance, Panginoon, ipagkaloob mo po ito sa kanila sa pangalan ni Jesus. Patuloy, Panginoon, na maranasan po namin ang iyong biyaya at pagpapala. Ngayon pa lang, Panginoon, kiniklaim na po namin ang mga magaganda at mabubuting bagay na ipagkakaloob niyo po sa amin. At ang dalangin din naman namin, Panginoon, patuloy na kami iyong patatagain at palakasin upang anumang pagsubok, kung anumang sitwasyon na aming kaharapin ay aming pong mapapagtagumpayan sapagkat Ikaw, Jesus, ay lagi namin kasama. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong papuri at salamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Thank you so much, everyone, for joining and worshiping with us today. At syempre po, bago ako magwakas, nais kong batiin ang mga kapatid natin na nag-celebrate ng kanilang birthday today. Sa pinsan kong si Beng Marquez, si Jessica Ramos. Happy birthday po sa inyong lahat. Kung kaarawan nyo ngayon, kung nagdiriwang kayo ng inyong anniversary, happy birthday, happy anniversary. May God bless you more po. May God bless you and keep you today and always. God bless you, mga kapatid. And kung kayo po muli ay napagpala ng mensahe sa atin ng Panginoon sa umagang ito, let us know. Write down your message sa ating comment section. And please do like and share this video rin po para marami pang mga kapatid, kapamilya, kaibigan ang makarinig ng salita ng Diyos. At kung nais nyo rin pong magkaloob para sa paggawain ng ating iglesia, ng ating ministry ng church, nariyan po sa baba ang ating bank account at GCash account. At pwede rin po kayong mag-send ng star sa ating mga video. Thank you so much po, everyone. See you next Tuesday and every day. Don't forget, every giving is a blessing. Bye!